Punong-puno na ho yung buong Rojas Boulevard. At yung kanina yung mga pinagparkan ng mga sasakyan, umabot na ho ng Malabon. Doon mo matitingnan, ano ba ang hasang ng ating Pangulo? Talaga bang itutuloy niya yung line item? Lumabas, lalo lumala. Diba? Kasi na-discover natin yung unprogram. At ang masakit doon, tama ka yung sinubmit na NEP, abay, totally rejected niya. Hello po. Mga kasama. Ito ay pupunta rin doon sa venue ng Peaceful Rally. Sa kanilang kamay po yan. Kaya lang makikita natin yung lumang politika rito at napilit na kinokontrol yung mga botante. Kikita natin ngayon sa ayuda. Yun. These are all forms of the old politics na hanggang ngayon nandyan. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Grabe ho, hindi ho ano bang tawag dito? Hindi ho anong tawag doon? Makalaglag karayom sa dami ho ng tao na dumalo dito sa Peaceful Rally. Kagaya ng sinasabi natin, aabot ho ito sa 3 milyon o 5 milyon o higit pa. Anong oras pa lang ho? Alas 9 pa lang ho na umaga, nag-milyon na ho ang tao. Hay! Talaga naman, matapos magbabala sa gobyerno, INC rally, pinuno ang kalsada. Diba? Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, isang like, isang share, all goods na po tayo dyan. At muli milyon-milyong miyembro ng INC, abangan nyo sa dulo, at meron ding ng mga nagsasalita ng mga personalidad. Bakit? Ano yung mga mensahe nila? At meron din nagpapakita ng mga supporter ni BP Sara sa Davao. Suporta sila dito sa ginagawang rally ng INC, ang Peaceful Rally. Ito, ipasok na natin si Chikadora mga kasama. Talagang nakakahiya na kung sino ang matutumbok dito. Talagang mapapahiya sa mapapahiya. Kasi ang sabi nila, baka daw hindi umabot ng milyon. Ito, panoorin nyo. Chikadora, ipasok mo. Bumabaha ng tao ang naging rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo. Matapang, nagkakaisa at punong-puno ng mensahe ang naging rally ngayon na inorganisa ng makapangyarihang religious group na Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand at sa ibang parte pa ng Pilipinas. Bumabaha ng tao ang naging sentimiento ng maraming Pilipino sa kanilang kagutuman na magkaroon ng pagkakaisa ang Pilipinas at huwag samantalahin ang kahinaan ng maraming walang alam sa batas. Hindi ba man tumutungtong ang alas 7 kaninang umaga, napuno na ang Quirino Grandstand at tinatayang umabot na sa mahigit sa 1 milyong tao ang nakaisa sa nationwide rally ng INC. Totoo po yan sinasabi ni Chikadora kasi 6 o'clock pa lang ng umaga, naka-live na po tayo. Ano po natin, nasubaybayan natin yung dagsa ng tao. Ibig sabihin, puno na ho ang Rojas Boulevard, meron pa ho nagko-comment sa atin na may paparating na 30 bus, may paparating na 40 bus galing Taytay, at 60 bus galing ng Rizal South, Rizal East ba yun? At galing ng Capas Tarlac, 30 bus, punong-puno na ho ang Rojas Boulevard. Ngayon, habang nagko-comment tayo, meron ho mga nagsa-side tripping. Ibig sabihin, may mga nangangantsaw. Hindi ho nila matanggap yung mga komento ng mga nanonood sa atin na pumapabor ho. Ano bang ginawa ng ano bang layunin? Bakit nagsagawa ng peace rally? 'Di ba ang layunin nito ay hindi ma-impeach si BP Sara? 'Yun ang hindi matanggap na mga nagko-comment sa atin. Nagngangaw-ngaw habang tayong nagla-live. Nakakaawa, no? Meron masasakit na salita pero okay lang 'yun.
Oo, sila naman magdadala nun eh. Tuloy lang. Humanga hindi lamang ang mga miyembro ng kapatiran, kundi maging ang iba pang sekta at relihiyon sa bansa sa ginawang historical event ng Iglesia ni Cristo para manawagan na huwag politikahin ang ilang mga personalidad sa pamahalaan na siyang nagtatrabaho ng tama at ayon sa batas. Hindi rin papayag di umano ang Iglesia ni Cristo na patalsikin ng walang pakundangan ang Vice President na si Sara Duterte. Totoo. Dahil bukod sa una na nila itong tinutulan, naniniwala ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo na hindi ito ang solusyon para sa kaunlaran. Sa halip, mas mag-focus raw ang gobyerno sa lahat ng mga problema na kinakaharap ng Pilipinas. Kabilang dito ang patuloy na pagtaas ng mga basic commodities o mga pagkain na simpleng dapat na bibili ng taong bayan, ngunit ngayon tila pahirapan na. Ang gaydi pagtaas ng kriminalidad sa bansa at kabi-kabilang nawawalang bata na hanggang ngayon marami pa rin ang pilit hinahanap ng kanilang mga magulang. Ang pagbaba ng piso kontra dolyar na siyang nagpapahirap lalo sa ekonomiya ng bayan, maging ang kontrobersyal na pag-allocate ng mga billions of pesos ng budget sa bansa na tila napupunta lang raw sa bulsa ng iilan. Naniniwala ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo na hindi solusyon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte para makamtan raw ng bansa ang tunay na kaunlaran. Yung mga nagsusulong lang ng mga impeachment na yan, yun ho yung mga kaliwat kanan. Sila ho yung mga taing-tae na gusto na mapatanggal at maalis si BP Sara dahil utos sa kanila yun eh. Nino? Ngayon, etong mga dorobo, sigurado napapanood ito. Ha? Hindi ho mahulugang karayom sa dami ho ng tao. Ngayon as of hapon na, mag-aalas 2 na, habang ginagawa natin itong content na ito, umabot na ho sa 3 milyon mahigit ang tao. Kaninang umaga, habang tayo ay naka-live, nasa 1.5 pa lang. Ibig sabihin na doble na. Meron pa hong paparating. Ganyan ho katindi yung ginagawang peaceful rally. At hindi lang po Iglesia ni Cristo ang umaten. Marami pa pong religious group at ibang mga personalidad at ibang kababayan natin na nandito rin. Tuloy. Ayon sa kanila, magkaisa sa tamang layunin at alisin ang mga taong kurakot lamang raw ang alam magmula ng maupo sa kanilang posisyong kinauupuan. Narito at panoorin ang makapanindig balahibong air video kung saan ngayong araw ng January 13, tinatayang higit na sa milyong Pilipino ang nakisa sa nationwide rally ng INC at sa kanilang panawagang kapayapaan na naniniwalang hindi ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte ang magiging solusyon sa patong-patong na problema ng bansa. Panoorin ang full reaction video ng veteran doctor at former NTF-ELCAC chairwoman na si Doc Lorraine Badoy, kung saan kahit hindi daw siya miyembro ng INC, bumilib siya sa paninindigan at panawagan ng Iglesia ni Cristo para magkaroon ng kapayapaan ng bansa. Bumabahang tao sa kalsada, isa lamang raw pruweba na hindi kayang busalan ng pamahalaan ang naghihimutok na galit at panawagan ng maraming Pilipino sa tunay na kaunlaran. Tama. Narito't panoorin ang full video. Dami ho, no? Ang klase, oh. Those are people along this P. Burgos, Bonifacio Drive. And kung nasaan yung flag, that's the 0 kilometer marker. Lahat yan po ay tao. Yung mga naka-white sila.
Amazing na lang ang Iglesia ni Cristo. Grabe. The discipline. Teka yung kortina. Disiplinado po, ano? As far as my eye can see. Ito, may papakita ako sa inyo. Gawin pa natin ng konti. Ito ho yung mga kanina umaga na kino-cover natin. Talaga namang ho, maantig ka sa mga miyembro. Dahil tuloy-tuloy ho ang dagsa nila eh. Tuloy-tuloy. Hindi ho to kanina umaga. Ngayon ho ito, live. Ang dami pa rin ho. At kung sa ating mga portalet, kaya nabili ko po punong-puno na ho, yung buong Rojas Boulevard. Mayroon po tayo 380 portalets. At yung kanina yung mga pinagparkan ng mga sasakyan, umabot na ho ng Malabon. Yun ho, nakapag-park yung iba. At iba, nasa SM MOA. Boomers, kaya Nomar, kaya Ria Grula Vlogs, magandang araw po ulit sa inyo. Kahit po dito sa area natin, kinatatayuan po natin ngayon, puno na rin po. Mama Pele Ferrer, ayan, magandang araw po sa inyo. Gusto ko lang pong ipaalam sa ating mga kababayan na ang ating programa ay opisyal na magsisimula ng alas 4 ng hapon. Yun, alas 4 ho ng hapon magsisimula itong programa. Kaya anong oras pa lang ngayon? Oras ay 1:50 ng hapon. Ito naman, kung ano yung pag-uusap dito, maganda. May mga iba't ibang personalidad na nagsasalita rito. Pasok natin. So, mukhang itutit na pag-aralan na daw at may di ba yung unang test dyan, form and substance. So, mukhang yung tagal ay dahilan sa pinag-aralan daw ng legal at mukhang hindi nila nakuha yung fourth impeachment, which is sana ipa-fast break nila sa Senado. So kaninang umaga walang nangyaring ganyan kasi ang balita ko, 6 pa lang ang nakapirma doon. Ito bang gadambuhalang pagpapakita ng panibagong people's power, no? Makikita mo kung noon dati ang Katoliko ang nag-lead noon, ngayon ang iglesia, no? At nakita natin kung paano katinado yung grupong yon kasi magmula kahapon pagkatapos ng kanilang samba, pagbukas nung kanilang pinto sa kapilya, diretso na naglakad eh. Tama po. So makikita mo kahapon pa yung mobilization, may ilang natulog na. Sila rin ang nagpo-provide ng kanilang security, no? Yung katulad ng sinabi ni Spokes, no, yung nangyari noon, nakita na natin ang lakas ng iglesia nung isang gathering, no? Pero ito kakaiba kasi nationwide. Yun ang iba doon. Pangalawa, mukhang may pagsasanib-sanib ng puwersa. Nakita natin may ilang grupo ng KOJC nandoon, may ibang simbahan ang mga naandon at may mga cause-oriented groups na nandoon. So, malaking bagay yon na narehistro ng taong bayan ang oposisyon nila sa patuloy na paggugurgor sa Vice Presidente na nahalal ng taong bayan. So ano yung signal doon? Ang unang signal is, 1, tama na ang politika. Tama. Pangalawa, tama na ang korupsyon. Pangatlo, tuunan natin ang bayan at ayusin natin. Sa tingin ko yun ang unity. Kasi maraming pumupukol na binubudol na naman ninyo, unity, yan nung eleksyon. Yan ho yung eleksyon at kaya nga na-invento yung salitang budol no? Dahil natauhan ng taong bayan. At lahat, ginagamit yan, nasa lexicon na natin, nasa dictionary natin sa politika. Huwag kang pabudol. So makikita natin na yung unity is a different form now.
may unity na magsasama-sama tayo ang puwersa natin para sa alsin ang korupsyon, para sa hindi maayos na politika na ang nagsasamasa lamang ay ang mga nahalal. Pangatlo, para tuunan talaga anong problema ng bayan at solusyonan. Sa tingin ko, pagkatapos nitong araw na ito, hindi pa nagsisimula yung formal na programa, no, Harry? Hindi pa ho. Maraming grupo na mag-analyze, mag-iisip. Saan ba natin dadalhin ito? Kasi itong showing na ito is the first time in our country, yung sinasabi nila EDSA 1. Ang EDSA 1, Metro Manila lang. Ang EDSA 2, Metro Manila lang. Pero ito, I think there are 10 areas na identify na nagiging meeting point ng similarly aligned individuals. Hindi mo na, kung siguro ang nagsindi nagkuha ng mitya ang INC, ang tao hindi umaalis. Kita mo, wala man nangyayari doon sa studio. Doon sa studio, rather doon sa stage. Pero doon sila, naghihintay sila. At bakit na-move? Kasi tinitingnan rin ng Iglesia ni Cristo, ano bang gagawin ng Kongreso? Kasi di ba, supposedly, nag-open sila. Nag-open ng alas 9, mag-open ba ng alas 3? Yung mga ganong, kasi masyado nang ginamit yung legislative, katulad ng sinasabi nyo kanina, no? Masyadong ginamit yung legislative procedures to the advantage of a cabal, no? Let's call it a cabal. Yung cabal ni Speaker Martin Romualdez. So makikita mo talaga na parang hindi lang parang sukan-suka na ang tao sa nangyayari simula 2022. So kung sa tingin nila business as usual ito after nitong araw na to, sa tingin ko doon nagkakamali ang mga tauhan sa administrasyon. They should read this better because there's such a thing as the science of the crowd. Pinag-aaral kasi ngayon may shared identity sila, hindi na lang Iglesia ni Cristo. May shared identity sila, may shared causes sila, kaya sila nagsama-sama. So napakahalagang tingnan natin kung ano yon. Oo, yung budget, sa tingin ko yung budget, lalo na yung sa PhilHealth, yun ang talagang nag-ignite at nagalit ang taong bayan. Akala natin through the line item veto, ma-cure dahil yun, responsibilidad ng Pangulo yun eh. Doon mo matitingnan, ano ba ang hasang ng ating Pangulo? Talaga bang itutuloy niya yung line item? Lumabas, lalo lumala. Diba? Kasi na-discover natin yung unprogram. At ang masakit doon, tama ka yung sinubmit na NEP, totally rejected niya. So ano itong Pangulo? Kanya lang galing yun. Diba? Tapos bigla na lang, ibibito ko yan. Sandali lang, pinag-isipan niyo ba talaga yon? Bakit mahalaga ang budget dun sa mga nakikinig? No? Ang budget, yan ang kwarta moneda natin eh. Kung sa bahay, tayo may budget para sa pagkain natin. Plinahan natin yan. Hindi pagdating sa dulo ng buwan, ay naku, ayaw ko ito. Ito gagamitin ko pambili ng sasakyan. Tama ba yun? Di ba? Natutuwa. Ang tanong ko lang po, kayo po'y political scientist, no? Alam niyo naman yung survey method natin, no? At lumalabas kasi na malakas ang loob ng mga nagsusulong ng impeachment dahil 45-35 daw, 45 daw ang sumasang-ayon sa impeachment. So parang nagkaroon siya ng disconnect dito sa laki ng pagtutol sa impeachment at doon sa lumalabas na survey ng dalawang kumpanya. How do you reconcile this po? Yung survey na di umano, karamihan daw ay sang-ayon sa impeachment at dito sa mga naninindigan ngayon laban sa kaguluhan. Siguro dalawang bagay yan, Spokes. Ang una is, paano ba na-frame yung tanong? Yung tanong ba para i-measure mo talaga yung impeachment o para mo, kasi hindi naman alam ng taong kung ano yung mga charges, di ba?
Ang tinanong lang, sang-ayon ka ba na ma-impeach Vice President? Di ba? So, dapat ang sinunod doon sa sang-ayon, ilan ang may alam kung ano yung mga charges? Kasi ang linabas na sang-ayon, umoo sila doon sa Quadcom, pero kung drill down nila yung question asked, makikita natin na nagbabasillate ang Pilipinong botante. Makikita mo meron silang gusto nila, kunyari isang tanong, sang-ayon ka ba sa pagpunta ni Presidente Duterte sa Senado? Sang-ayon sila. Sang-ayon ka ba na naklarado ka ba sa sinabi ni President Duterte sa Senado? Oo. Kung kakasuhan si President Duterte, sasang-ayon ka ba? Yun lang naman talaga ang paraan to get the accountability of a former president. So kung di nila, sa tingin ko meron niyang mga drill questions, hindi lang linabas. Ang linabas lang, sang-ayon sila sa impeachment. Kaya nga po, Tita Malu, galit na galit ho yung ating mga kababayan sa Davao, lalong-lalo na nagkaroon pa ng gantong peaceful rally. So ngayon hindi na nila inaksaya ang kanilang panahon para nga sumama. At eto mga kasama, sila ay naglakad, walk for Sara in Davao. Napakarami ho ang dumalo. Eto na ho, bahala na ho sila magpaliwanag. Tapusin nyo yung video mga kasama para malaman nyo kung ilan ho ang sumama. Disiplinado. Yes, basta daw gawin nyo. Hello po. Hello po. Hello po. Medyo nawawala yung live po ito eh. Kino-cover lang natin. Ay, hello sir. Hello po. Hello po. Mga kasama. Ito po ay pupunta rin doon sa venue ng peaceful rally ng INC. Thank you, sir. Protect BP. Hello po. Grabe, talaga ngayon ang nagmamahal kay BP Sara. Ito nga isa tunay mga kasama. LGBT coalition nyo. LGBT Tinanggal ko muna to kasi hindi pa naman tayo nagsasalita para makapture yung iba't ibang grupo, iba't ibang samahan ang naglakad patungo sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo at sila po ay makikijoin. Hello, Lapu-Lapu. Yo, Lapu-Lapu, layo. Barangay Lapu-Lapu, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Laban. Talagang kung makikita nyo, hindi sa Maynila, hindi makalaglag karayom sa dami ng tao. Ganon din dito, sa Davao. Mamal daw. Yan hindi po na kayo interrupt mga kasama. Lipat naman natin dito sa iba't ibang mga leader
o iba't ibang personalidad kung ano-ano yung mga mensahe nila patungkol dito. Maganda sa maganda, naiintindihan natin eh. Economic transformation. So bibigyan kita ng halimbawa, no, yung lumang politika kasi, kaya sinabi kong luma, kasama na ngayon yan, yung current at yung lumang politika, magkapareho lang yan. Bagong Pilipinas daw tayo, Dr. Bato. Bagong Pilipinas pero politika luma. Kasi bakit lumang politika? It's all patronage politics, no? Itong pamimigay ng ayuda na nakikita natin ngayon, ano, yung corruption sa mga flood control projects, these are all manifestations of the old politics na hanggang ngayon na-manifest pa rin yan sa ating sistema. No? Yan yung nangyayari. Hanggat hindi nababago yung ganyang klaseng politika, no? Hindi tayo makakakita ng pagbabago sa ating ekonomiya rin kasi magkakonekta po yung dalawang yan. So it requires, the answer to your question, attorney, requires the transformation ng ating politika at ekonomiya. Magkasabay po yan. Ano? Sa totoo lang, what we can do at the moment, no? Kasi syempre may mga issues sa ngayon na talagang importante, ano, na kailangan i-address. Ang kinakailangan po natin ngayon, kasi mag-i-election din po, ano? So I think for starters, pwede natin gawin is to really select yung mga kandidato na nasa palagay po natin ay talagang makakatulong sa pagbabago ng ating bansa, no, para ma-achieve po yung transformation na nabanggit ko kanina. So kung makita tayong mga kandidato na sa palagay po natin sila po yung makakapagdala sa atin sa transformation na yan, bakit hindi, ano, pwede po nating simulan yan. Nariyan din po yung posible na pagkilos kagaya ng nakikita natin na nangyayari sa ngayon, ano. That is kumbaga parang demonstration po yan of democracy, attorney, di ba? So nakikita natin yan. At the end of the day, nasa kamay po kasi talaga ng taong bayan yan eh. Kung ano po yung gusto nilang mangyari. Ano. Nasa kanila po yan. Kung gusto nila magbaguhin ang sistema, nasa kanilang kamay po yan. Kaya lang makikita natin yung lumang politika rito at napilit na kinokontrol yung mga butante. Kikita natin ngayon sa ayuda. Yun. These are all forms of the old politics hanggang ngayon nandyan. So kinakailangan talaga magkaroon ng political transformation. Yan. Attorney, ano? Maidagdag ko rin pala kanina. Professor Ana, maidagdag ko rin. Yung pagpondo nitong budget, no? Kasi nakita natin na lumalaki yung utang natin, attorney. I don't know if you're aware, ha? Kung ikakalculate nyo yung year-to-year increase ng foreign debt natin, yung external, yung year-to-year increase by 17%. It increased by 17% year-to-year. So, kung ko-compound mo yung attorney, no, ko-compound mo siya na let's say hanggang bago matapos yung term ni Marcos Jr. At 17% compounded for other 4 years. Yung laki ng ating external debts ngayon, dodoble yun by the time na umalis siya sa pwesto. Kung sa ngayon, ang ating external debt is about 30% of the pakinggan nyo ha, mga kasama. Sovereign debt. Aakyat yun ng magigit 60%. Kaya nakakabahala yun. And considering na yung external debt is a function of exchange rate volatility. So pagka nagkakaroon ng paggalaw sa exchange rate, lolobo yung nagsumadsad ang piso kagaya na nakikita natin ngayon. Artificially lalaki yun. Kaya nakakabahala. No? So ibig sabihin, may nangyayaring parang talagang irresponsible spending. Ang nangyayari natin. Yes, economic mismanagement in the form of irresponsible spending. Ito nakikita natin. Kasi ang nangyayari, they're borrowing from sources, they're actually borrowing more from sources na volatile to fund itong mga ayuda na ito. So kung i-analyze yun ng mabuti yung budget, yung inuutang nila, doon na pupunta sa pagpupondo ng ayuda kasi ito yung mga lumaki na portion nung NEP, nung GAA, na ikukumpara mo nung nakaraang mga nagdaang taon. Ito yung lumaki na portion eh. And then ngayon yung paglobo ng utang, saan nila ilalagay yun? There's no other obvious place kundi dun sa mga ayuda na yan. Kaya it's really, really concerning. Hindi lang yung attorney at Professor Ana. Yung pangungutang kasi, yan ay parang nangungutang ka sa future generation ng mga Filipinos. You're borrowing from them. So may transcendental importance ito. Hindi ba? May debt servicing ka rin eh. Ang magbabayad niyan, hindi lang yung mga apo natin, kundi yung mga kaapo-apuhan pa. Tama. Diba? So you're borrowing from their future. Ay hindi lang yan, mafi-finance yan sa paanong paraan. Either you let the future pay for it or you increase taxes. Hindi ba? So sino magsasuffer niyan, Professor Ana, Attorney Harry? Yung middle class.
It's the middle class who's actually bankrolling itong mga ayuda ni Speaker Martin Romualdez. Sino yung mga nakita nyo na nandyan sa gathering ngayon? Puro middle class yan. Di ba? Many of them are from middle class. Mga nakakotse pa nga yung mga pumunta dyan. Yung iba nakabus, pero yung mga iba dyan may kaya, nakatira sa subdivision, may condo. They're there. It's the middle class who's actually bankrolling this administration, which is unfortunate. Dapat yan, if they really want genuine transformation, they need to implement tax changes na lalakihan yung buwis sa mga oligarko at sa mga mayayaman. That is where this funding needs to come from, hindi sa pangungutang. But that is a very problematic pagdating sa current administration kasi ang kakampi nila right now is parang bumabalik yung dati ng senior na may cronies ka, and these cronies are actually the oligarchs very much close as friends, quote unquote, by the current president or the family in power. So yun yung problema mo kasi if we want to tax them, that's good because dapat naman talaga eh. Pero ang problema mo, there's the political, yung co-opted na oligarchs mo, which are actually most of them then ay nasa posisyon, and even they're members of what you call tawag nito consultancy ba or advisors to advisors to the president. So that's a very good proposal, yet I don't know how it can be implemented kung ang klase ng pamumuno mo at ang mga politiko mo dyan may tinatawag ang cronyism na nangyayari. Yun. Maliwanag sa maliwanag mga kasama, hindi na ako nagbigay ng mahabang reaksyon kasi nakapokus tayo dun sa mga tao na talagang kasalukuyan na umaten at umaaten dito sa ginagawang peaceful rally. At siyempre yung mga pahayag ng mga doktor, attorney at professor na nakikita nyo sa harap natin. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, bye-bye!